Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na, pag-uusapan natin. Bakit ba nagsalita na ito si Martin Romualdez? Bakit ba ngayon ka lang lumabas? Ang mama ho kasi ay nagpaalam ng nagpapagamot sa Singapore. Parang hindi ho ata pinayagan ng ombudsman ang kanyang paglipad. Ano ba ang kanyang ipapagamot? Sabi niya, magpapagamot siya sa, alam mo yung sa puso ata yun, no? Meron silang binabanggit na yung terminology doon. Oo. Bakit nanggigil? Parang tila na high blood. Parang sino daw ang malalaglag? Sino ang ilalaglag? Nagtuturoan na ata mga ito. Turuan na dito, ha? Sa pool. Parang inamin na rito na may totoong pagnanakaw. Nagets nyo? Bakit guilty ang mama? Ang sabi niya dito, hindi lang ako. Idadamay ko kayo. Yun ang pagkawari natin dito eh. O nasa ekohitibo. Parang executive. Hirap na Tagalogin. No? Malalim na ehokitibo. Oo, parang gano'n na nga lumalabas. Pero siyempre bago natin himay-himayin ang mga iyakan at mga, alam niyo yun, parang, sige, tuturo na kita. Kayo. Meron siyang binanggit dito. Pero ito pa pinakamaganda. So, walang Lenny sa 2028. Aray ko, makakakamping. Mismo si Ate Lenny na ho ang naghayag na hindi siya tatakbo sa 2028 for national election. Mananatili siya dito sa Naga. Good for her. Kasi alam niyo bakit? Kung si BP Sara nga ay ginawa ng katarantaduhan ng mga durobo na ito, gustong wasakin ang ano ba yon yung moral, ipamuka sa taong bayan na magnanakaw si BP Sara, ikaw pa kaya, Ate Lenny? Kayang-kaya ka talagang, alam mo yun, kayang-kaya ka talaga nila. Oo. Sino kakampi sa'yo? Kakarampot lang ho ang sumusuporta. Sabihin natin hindi aabot ng 32 million. Meron kang kahit mga 8 million. Si Tatay Digo nga at saka si BP Sara nagawa nila ng kwento eh. Susubukan mo pang kumalaban sa mga durobo? Pero bago natin simulan ang ating talakayan at direksyon, like and share, samahan mo ng subscribe. At andyan ho yung join button. Maaari kayong sumali sa ating komunidad. At doon sa dulo ng ating video, sa shoutout segment natin, baka isa ka na sa ating ma-shoutout. Simulan natin ito. Totoo ba, Kuya Goods, na hindi na tatakbo itong si Ate Lenny? Sa kanyang pahayag dito, talagang mararamdaman mo ang kanyang pakiwari na talagang wala ng Lenny sa 2028. Yun ang hindi Nawala. kaya magiging pambato ng oposisyon. Usapin po natin yan kasamang political strategist na si Ginoong Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Doon sa lahat, tingin niyo po ba ay... Magandang gabi, G. Yes, sir. Tingin niyo po ba ay final na at wala na talaga magpapabago sa desisyon ni Mayor Lenny sa kanyang desisyon po na wag tumakbong Pangulo? Well, 2 taon pa, Jiggy, bago yung May 2028 elections. No? Ikalawa, ay hindi naman nakakagulat yung interview ni former Vice President Lenny Robredo dahil narinig na siya sa several interviews on the same topic na sinabi niya na hindi siya tatakbo. Si Boy Tartar. Ikatlo, mahalaga rin kung saan siya in-interview. Ito kasi ay in-interview siya sa isang local teleradyo channel na basically ang audience niya ay mga tiga-Naga. Parang ang sagwa naman, nakaka-1 taon ka pa lang bilang mayor, ay bigla ka na magsasabi na iiwanan mo na yung syudad kung saan ikaw ay binoto bilang mayor. No? Kaya kung makikita mo yung difference dun sa interview niya 2 weeks ago kay Bernadette Zambrano on national television, medyo iba yung kanyang tono. Bagaman ang sabi rin niya na hindi siya interesado, medyo open-ended
yung kanyang sinabi tungkol sa pagtakbo. Kaya marami pang posibleng mangyari, Jiggy. Dahil 2 years Palakas pa ng loob sila, no? Hindi, baka nakaisip si Ate Lenny na, di ba? Kasi dati, kahit nagkakaroon ng problema, yung Pangulo tsaka yung Vice, ginagawa ng problema ng itong mga Dilawan, Pulangaw tsaka yung Kakampuet, okay naman si Tatay Digong. Hindi siya binalasubas ni Tatay Digong. Di ba nga, may banta na impeachment kay Ate Lenny noon. Hindi ginawa ni Tatay Digong eh. Siguro, naisipan niya na kaya rin akong tarantaduhin itong mga ito, lalong-lalo na yung mga aspirant, yung mga aspiring, ay yung gusto maging Pangulo o gusto maging Prime Minister. Di ba? Simple lang siya gawa ng kwento dyan. Buti na lang talaga, malakas ang mga supporter ng mga Duterte, napakadami. Kaya itong si BP Sara hindi kayang tibagin. At si BP Sara pumapalag. Kung si Ate Lenny ay tatakbo, pwedeng mangyari sa kanya, baka madali siya ma-impeach agad. Kaya ito si BP Sara, napakadaming abogadong supporter nito. Katunayan, talagang mga supporter na ang kumikilos para sa kanya. Huwag niyong kalimutan na ngayon din yung pagdidesisyon doon sa ICC kung makakauwi ba si Tatay Digong dito o sa Japan. Hindi. Hindi ganon. Wish natin na magdesisyon na sila na mapauwi si Tatay Digong. Mapauwi na. Wag natin babanggitin kung dito o sa Japan. Dito o sa Japan. Gets nyo na. Kasi ako nafe-feel ko baka mamaya okay na. Makakalaya na siya mamaya. Dahil sa dami ng mga problema na umi-issue ngayon, nagulat ako bakit nagkaroon ng biglang pag-announce ito si Balulong. At ang nilalaglag ngayon ay ang ehekutibo. Si Chis Escudero. Ang pisa niya si Pangulo. Pero kanina, habang nakita ko yung mga video na lumabas, talagang natawa ko eh. Hindi lang siya pinayagan ni Ombudsman, nag-iiyak na ang mama. Diba? Nagpapaalam kasi na magpapagamot. Hindi ho napagbigyan. So anong gagawin natin dyan? Wala tayong magagawa dyan. Mag-iiyak ka na lang at saka may balita kasi. Kaya siguro sobrang nagalit ang mama. Yung asset ho ata ay na-freeze na. Saan kukuha ng pera? Diba? Saka dito sa simpleng paglabas at pag-post ng video niya, parang umaamin na sila dito na talagang may pagnanakaw. Talagang may nakawang nangyari. Diba? Doon pa lang sa video na yon, inamin na nila na sila ang nagnakaw ng kaban ng bayan. Aray ko po. Hindi. Kaya lang, siyempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Pinag-iingatan na natin ang karapatan ng ating bayan din. May karapatan din tayo mga Pilipino na sabihin sa kanya, wag muna umalis. Alam mo, ako dito, hindi ako konbinsido sa mga lumalabas na expose na ito eh. Bakit kamo? Okay, sige. Explain natin mabuti. Ang tinumbok dito, si Saldico at saka si Manong Chis Escudero. So ngayon, siya ang whistleblower dito, kuno. Kung halimbawa, susuriin, siyempre, magkamag-anak pa rin ito eh. Baka isang laro at palabas lang itong ginagawa nila para si Manong Chis Escudero ang mapitpit pagdating ng dulo. So pero siyempre, pag-aralan muna natin yung kanyang mga mensahe bago natin reaksyonan. Panoorin nyo. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself.
But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. Ayon, I did not hide, I did not run. Pero ang tanong, bakit nagpapaalam ng 10 araw para pumunta sa Singapore? Pitpita na ito ha, mga kasama, pitpita na ito. So kahit ganun pa man ang nangyayari, huwag kayong papakasiguro. Baka may plan A, plan B, plan C sila dito. Kasi si Saldico, hindi yan uuwi. Hindi yan uuwi. Kung alam naman nila na uuwi yan, kung halimbawa mapauwi ng gobyerno, kaso malabo pa. Mahabang proseso yan. Kasi alam niya mayroong problema eh. Pag umuwi siya, malaki ang problema. Kaya gagawa ng paraan yan para makasik ng asylum. So magpapalabas ito na yung mga, alam mo yun, gagawa sila ng isang hakbang. Kasi ngayon din yung kay BP Sara eh. Ngayon ding araw na yun eh. Kung may paakit ba sa Senate yung trial, yung article of impeachment ba ay papasok na sa plenary. Ngayon din yun eh. Itong ingay na ito, baka isang diversionary tactic na ito para tuluyan ng, pwede rin ganito mangyari. Gagawa sila ng ingay para tuluyang madiin si Gis Escudero at sila ang bida na naman. Tandaan nyo, magkadugo pa rin yan magkadugo pa rin yan Parehas yan, Romualdez. Oo, iisa lang ang kulay niyan. Bakit nagsasalita siya ngayon? Bakit hindi ba pwede dati? At itong pagsasalita na to, isang pag-amin na to, nagnanakaw talaga. May nagnakaw talaga. Tuloy. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. Di ba? The mastermind of corruption scheme. Di totoo nga, sa inyo na rin bibig lumabas. Na talagang may pagnanakaw na naganap. Deny sila eh. Wala raw katotohanan. Yung mga vlogger nila, yung mga troll nila, na wala daw mali-malitang ninakaw. Ito na ho, umaamin na si Saldico, sino ang nagnakaw. Ngayon, kahit anong pagtatanggol ng vlogger nila, ang dami nila mga vlogger eh. Kaya nga minsan tawag natin sa kanila bulagger. Kasi binubulag nila ang taong bayan, pinamumukha nila, lahat ng mga kabutihan daw kuno, walang pagnanakaw, walang ganto. Dati, sobrang sip-sip nila kay Romualdez. Dito kay Balulong. Ngayon, parang sinusuka nila nung nag-expose ito at mayroon ng tinutumbok na ang leader o mastermind ay si tutututut! Aray ko! Ang panggulo ang dinidiin dito. Panggulo, ano nangyari? Kasi, nako, ano kaya ng balita? Nagkakaonsehan na ba? Sa maleta? Hindi nagkaintindihan o talagang laglag sila? O baka babaligtad si Ombudsman? Nagtatanong lang ho. Kasi nafe-feel niya, wala nang kalaban si BP Sara na malakas. Nagkakabaligtara na.
ay papaliwanag natin kung bakit medyo natatakot na sila. Kung sakaling mang ganun, nababaligtad si Remulla, kung sakali lang nagtatanong lang tayo. Kasi, ang ombudsman, 6 years term ba? 7 years term. So, matatapos si Bonget sa 2028. 2026 pa lang nakaupo eh. So, merong 5 years o 4 years. Sabihin natin, let's say 4 years o 5 years. Meron pang ganung taon. So, ngayon, sino ba kalaban ni VP Sara? Wala hong matibay na kalaban si VP Sara. Kaya nga nila pinipilit pabagsakin. Eh ngayon, nagkakaalaman na, pumutok ang balita na si Saldico ay hindi na huli. Oo, magsasabi ng ano yan. Lalo na nakausap na ni Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque, siyempre, alam niyo naman, dating spoke siya, madaldal yan eh. Diba? Dating spoke siya ng palasyo, kaya alam niya yung mga bagay-bagay. So ngayon, ang mangyayari dito, hindi pwede to, baka maiipit kami dito. Ilalaglag ka na ngayon ni yun ang pakiwari ni Aling Ledesma. Pwede kang ilaglag. Bakit? Hindi na panggulo yun sa 2028 ang panggulo nyo. Hindi ka naman pwedeng lumabang kasi sa survey nga, semplang ka eh. Diba? Tapos ngayon, umaamin kayo na may mga pagnanakaw. Paktay ka diha. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Nako, kahit anong paliwanag nyo, hindi kayo paniniwalaan ng tao. Bakit? Kasi nga, di ba, sino ba yung nagpapirma noon ng nasupalpal ni Ate Aimee? Di ba? Di sinasabi mo, maraming miyembro ang hindi lang isa, ang Congress. Totoo talaga yun kasi marami nga nagsipirma eh. Nakakuha ka agad ng boto para ma-impeach si VP Sara. Ang tanong dito kasi, sino yung kasama habang pinipirmahan yung BICAM at yung GAA? Tapos ituturo nyo ngayon. Tuturo nyo ngayon si Chis Escudero tsaka yung mga taga-ehekutibo. Kasama dyan, sino pa kasama dyan? Tuloy. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Di ba nga tinatago nyo, ayaw din pakialaman, kasi nagagalit, lalo na yung dati yung appropriate chair na si Kim Bulot. Di ba? Tinatago nyo yan nung nagkakaroon na inuungkat na nga yan kung ungab eh. Di ba? Kine-question na nga yan Bakit may na-insert? Meron na punta sa program, bakit ganun? Ngayon, magsasalita ka. Bakit kamo hindi daw sinilip noon? Paano makakasilip ang isang tao Ang dami nyo kakampi-kampihan. Huwag nyo kaming paandaran, sabi ni Aling Ledesma. Oo. Ngayon, magsasalita ka dahil na-freeze na ba?
Meron kasi po si Atty. Rowena Guanzon Dahil ba hindi pinayagan mag-Singapore? Uminit ang ulo. Dahil ba hindi pinayagan magpagabot? Uminit ang ulo. At dahil ba mapipres ang mali-maleta? Uminit ang ulo. Yan ang tanong. Yan ang sinasabi doon sa post. So ano mangyayari pag na-freeze na ho? Ubus na ho. Wala na. Away na sila nito ni Ombudsman. The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project. Bakit ano yung naimbestigahan ni Vincison? Tapos itatanggi nyo ngayon. Di ba mahilig mag-imbestiga si Vince Dizon? Hindi nga kayo nag-establish, kayo yung nagpo-propose. Opponent ba tawag doon? Kayo yung parang sinasabi niyo, ito. Bibigyan ko kayo ng pondo, ito pagawa nyo. Parang kayo yung ganun eh. Sabihin mo yan kay Vince Dizon, na wag na siya mag-imbestiga para hindi nyo malaman yung mga dorobo ng mga ghost project ng mga kontraktor at yung mga kongresista. Was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. Wala nga daw, sabi ng mga kababayan mo dun. Wala nga daw proyekto ron eh. My district has zero ghost and zero substandard flood Talaga control ba? projects. Zero. Taga-Tacloban. Wala daw ghost project doon sa sinasabi nito. Totoo ba? Sige nga kayo, mag-comment mga taga-Tacloban. Problemado na ang mama eh. Baka nilalaglag na ito. Baka inaaway na ni Palaka. Kasi nadadamay ang pangalan ni Bonget. Nagtuturuan na sila. Malamang, onsihan na ba? Malalaman natin yan kasi hindi pa tapos ang Di ba? Mayroong whole departure order eh. Hindi makakaristo ng bansa. So ngayon, pag yan napatunayan na may binabanggit na siyang pangalan, paimbestigahan sana ito ng Blue Ribbon na, Pinky,
Ito na yung sinasabi mo na hindi na nakakalagad ang pangalan ng speaker, dating speaker. Ano ito? Siya na nga kumakanta eh. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. Nako. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes Wait. Sabi na eh, Jesus Escudero na ibubunyag dito eh. Tapos papasok dito si Bombudsman. Sasabihin, nilaglag na. Oo, nagtuturuan na. Ngayon, ang paiimbestigahan dito, malamang sa malamang, si Jesus Escudero. Oo. Ngayon, bakit hindi mo nilaglag yung pinsan mo? Kung gusto mong makaligtas niya sa usapin na yan. Alam niyo, papaliwanag lang natin yung budget na yan, kung si Chis Escudero ang tinuturo niya, sino ba ang pumirma? Pakahina mo naman. No? Sino ba nagsipirma niyan? Di ba panggulo pa rin? Posible namang walang alam yung panggulo. Bakit hindi mo kinanta? Nililigtas mo ang iyong sarili, ganun ba yun? Para lang ituro ang dalawa lang nang ba ituro niya? Ilalaglag niya, dalawa. Ay, tingnan natin kung ilalaglag niya si Bongit. law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. Yan The na sabi niya. Sa executive, hindi sa mga bambabatas. Parang play safe na siya ngayon. Sa executive na ngayon ang tumbok niya. Wala na, hindi raw sa mga legislator. Aray mo. Siguro, yung mga batang wala pang kamawang-muwang, yun siguro mapapaniwala nyo. Pero yung mga tao na alam na kung ano yung ugali at alam na kung ano yung nababalita, hindi sila maniniwala na walang koneksyon. Kayong mga magnanakaw dyan. Ituturo nyo pa doon sa sabihin na natin, nung hindi pa nagkakabukuhan, si Saldico, ay kakampi nyo. Ngayon, parang gusto nyo ilaglag, inunahan kayo ni Saldico. Problema yan. Ngayon, meron ng ipitan dito. Siguro nakaramdam ka na ikaw yung iipitin. Sinabi mo na hindi ako. Hindi ako, sabi niya parang, kung ako maiipit dito, isasama ko kayo. Tuloy nga natin. Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. Alam mo naman pala eh. Tapos biglang nanahimik kayo, ngayon kayo lalabas nung hindi kayo napagbigyan ni Ombudsman lumabas ng bansa. Dahil meron siyang naiisip na baka mamaya gumaya ka doon sa isa, hindi ka bumalik. Sino pipit-pitin dito? Di ba? I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective.
For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So Hindi nagko-construct si Saldico, ha? Hindi nagko-construct 'yan. Nililinis niya lang yung pangalan niya. Although kasama siya noon nung mga panahon na magkakampi-kampihan pa kayo. Oo, gusto yung pitpitin ng mama, ayan, kumanta na. So, hindi narrative yan. Hindi siya nag-construct ng sarili niyang naratibo. Oo. Gusto niya lang talaga malaman kung sino nag-utos mag-insert na 100 billion at gusto niya malaman ng taong bayan kung sino yung pinaghahatira ng mali-malitang pera. So, booking na ho eh. Kaya naglalaglaga na eh. Bakit hindi mo binanggit ang pangalan ng sandpit mo? when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now. Wait lang. Yung reputasyon, para saan pa? Meron kayong balak tumakbo sa mataas na posisyon? Nagtatanong lang ho kasi kami. Kasi si Ate Leni ho ay nag-back out na. Ayon sa balita. So ngayon, kung meron pala kayong... Tsaka wala na ho sisirain eh. Wala na ho sisirain, sirang-sira na ho. Diba? Sirang-sira na ho yung reputasyon dahil doon sa mga nangyayari. Kung dati nyo pa yan sinabi, di sana, okay, walang problema. Alam nyo, pinagbigyan na kayo ng magandang pagkakataon. Di sana, pinagbuti nyo na lang at hindi nyo tinarantado si BP Sara. Mantakin nyo, ang ganda ng binigay sa inyo ng Duterte, ni BP Sara. Nagkaroon kayo ng maayos na pwesto, kaso nga lang, inabuso, sabi ni Aling Ledesma. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. Nako, bakit nadama yung past administration? Yung present administration, yun na, ibunyag mo na para wala nang problema. Oo. Kung away nyo ito, magpinsan, away nyo na lang yan. Kaso nga lang, siyempre, mahirap, baka may hangad na mas mataas, gagawa ng kwento, sisiraan ito si Bongit. Gusto ata maging busy, sisiraan si Vice President. Baka ganun ang naiisip ni Aling Ledesma na ito yung kayang gawin ng isang taong ito. Mama, pinapaalahalan kayo ni Aling Ledesma, wala kayong kakayanan talunin ng mga Duterte. Walang-wala. So, tigil na sa mga ganyang pakwela. Tigil na kayo sa mga ganyang sistema. Kung gusto nyo basagin at panagutin kung sino may tinutumbok nyo sa kwento nyo, sabihin nyo sa taong bayan kung sino yung mastermind. Hindi marami pa yung pasakali na hindi ka magiging scapegoat, hindi ka magiging fall. Nako po. Tumbok ng tao kung sino magnanakaw. Alam ng tao kung sino yung nandurobo sa kaban ng bayan. Pero kung lilinisin nyo na sa isang video, ay hindi. At kung nagalit ka at nagsalita ka, nagalit ka dito sa pinigilan ka makapagbakasyon o makapagpagamot daw, away nyo yan. Diba? Tapusin nyo yung mga problema nyo dyan. Taong bayan, malapit na ho ang 2028. Kung ang feeling mo naman, wala na kayong ipantatapat kay BP Sara, magpakabait na kayo. Magpakabait na kayo. Dahil ho, ang babae, tahimik lang. Pero parang agila yan. Yung kuko niyan, pag nadagit kayo, wala na. Tapos na. Kaya nga, nakakaramdam na ho yung mga kongresista na nagsipirma. Tahimik na sila.
Dahil nakikitaan nila, nagbabangayan na raw kayo dyan sa laglagan na kayo. I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions. Ibig sabihin, lalabas ka na sa Blue Ribbon. Kasi request yan ng taong bayan. Sana lumabas ka sa investigasyon. At yung sinasabi mo, meron kang ebidensya, patunayan mo sa proper forum. Kasi ngayon ka lang lumabas eh. Oo, pinagtatawanan ka na nga ng mga kasama mo dyan. Katagal-tagal ng usapan, inabot na ng taon yan para imbestigahan, wala hong lumalabas. Kung hindi pa magsalita itong si Saldico, hindi pa mababanggit ang pangalan nyo. Kaya kung maabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli ho, pero siyempre hindi tayo magtatapos hanggat wala tayong nasa-shoutout. So, ayan, shoutout kay Ma'am Damanuzan from Texas, USA. Shoutout po. At Joseph Luterto. Yan, shoutout po sa Kidapawan City. Yan, sa mga taga Kidapawan, shoutout po. Lando Ferrer, watching from Quezon. Yan, shoutout po sa inyo. Rendon Juan, yan, laging nanonood sa atin sa New Zealand. Yan, ingat kayo dyan sa New Zealand. Taga Auckland sila. Oo, Auckland, sa Henderson, sa Papakura. Yan yung part ng sa Avondale. Yan. Ito mula kay Karen Panganiban. Yan, si Ma'am Karen. Hi, Ma'am. Yan, shoutout sa iyo, Karen Panganiban. At kay Arnold San Juan. Ano daw magkano? Oo, magkano? Hindi ko alam sa inyo kung anong magkano sinasabi nyo. Sunny Arroyo, shoutout po. Benedict Taang, yan, shoutout po. Lilibet, yan, shoutout po. Oo. No Mandong, yan, shoutout po. Gloria Borromeo, yan, shoutout po sa inyo. Loreto Fernandez, shoutout po. Oo. Gilda Noyaynay, shoutout po. Tomasito Quintua, yan, shoutout po. Kay Ma'am Miss Love, yan, shoutout po sa inyo. Ron Scalgo, Calgo ba? Shoutout po. Foldioso, shoutout po. Rosel Lindo, shoutout po sa inyo. Gineg, mahirap basahin Gina Eugenia, Ninong Kiliana, yan, shoutout po. Romeo Ingris, ayan, si Romeo Ingris, shoutout po sa inyo sa Romeo. Lagi ito nanonood sa atin. Oo. Evelyn de la Peña, shoutout po sa inyo. Mima Raflor, ayan, shoutout po sa inyo. And Jean Vocalis, ayan, shoutout po. Ferry, ayan, shoutout po. And Jen Sotero, shoutout po. And Ami, C5G, shoutout po. Ayan, kung umabot ka sa video na ito at na-shoutout ka, doon sa hindi na-shoutout po, basta sabihin nyo kung saan lugar kayo para alam natin kung saan nakakaabot ang video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye!